Dapat ay magiging ayos dito. Hindi na kailangan itago ang aking kapangyarihan higit pa sa kailangan Seri, pero ang pagtitiwala ay ang sakit sa puwet. Paano madami ang natitiwang magic beast? Karamihan dapat na haunted ang bayan. Lahat nila may isang strike. Ito ay ginawa ng isang-isang napakakaranay. Null Attribute Magic. Ang pagpapaputok ng hindi mabilang magic bullet ay Null Attribute Magic. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Kung wala ang magic na ito, maaaring mabaigo ang mga ilang bagay. Hindi big deal ang pagpapupuno ng dalawa sa mga bala na ito, pero kapag umabot ang bilang sa itaas ng 6, malamang hindi ito trabaho ng estudyante. Ano? Bakit ba ang dami ng magical beasts na natalo? Halos mamatay tayo lahat, alam mo. My apologies. I was informed na ang police cleared karamihan ng pack. Dapat kinumpirma ko din ito sa panig ng school. I'm truly sorry sa nilagay ko kayong lahat sa panganib. May dumating ba para magliligtas? Hindi ko alam. Nakita ko. Gusto ko lang magpasalamat sa kanila. Malamang hindi ito pulis o opisyal na mage. Posibleng isang illegal magician. Pero totoo na niligtas niya tayo lahat. Salamat. Ginoo. Stranger magician. Nakita mo ito. Magic na yan. Nagtataka ako kung ano yun. Mukhang ever ay may yan. At nastata niya ang bida may balak naman ba manbuli. Kahit yung mga lalaki. Tinalo niya ang isang demonyo soldier na may level 1 magic. At ang walang katawa ang magic na yan. Siya din ba yun? Fire Attribute at Null Attribute Magic. Walang estudyante ang makagamit ng dalawang magic attributes. Hindi kahit ang lalaking yan. Natapos ko na ang pag-isip. There's no way na makagagamit siya ng dalawang magic attributes. Ang Null Attribute user ay ibang tao. Pero katotohanan niya na binyugo niya ang isang kawal ng demonyo. Halika, Kusanagi-like. Ano ka ba? TH. Yung mga mukhang laser. Ginawa din ni Kusanagi yan. No way possible. Pero nabigo niya ang isang kawal ng demonyo. Lahat. Manahimik ka, papatayin kita. Nakinagulat ng dalawa sa pagtataka kung nagbago na ba ito. Ay no way na malakas ang maliit na fry. May maisang nangyari. Sigurado ito. Di ba ganyan siya duwag? Niloloko naman yung fucker na yan. How dare he ginawa ako? Ibubuti ko sa kanya ang totoong katangian niya. After school, sa daan nabangan nila siya para pagtulungan bulihin. Naghihintay kami. Sambit ni Buliro. Masyado kayong persistent. Magiging mabuting paggamit ng oras mo ang pag-aaral ng magic, di ba? Kausap ka, manloloko ka. Sigaw nito. Shit, manloloko. Tumigil ka sa paglalaro. There's no way magamit ka ng ganyan ng magic. Tiyak na gumagamit ka ng ilang maduming trick. Hindi sila mapagkatitiwan. Sumama ka sa akin. Bigyan ko kayo ng props para hindi tumakas. Hindi na ako kailangan tumakas. Tigilan mo na ang pagsumulat bastos. Hindi ka magamit dito, di ba? Sinuntok niya ito sa mukha. Tapos pinagtulungan nila ito bugbugin. Magandang buhay, ano ang nangyari? Wala kang magagawa kung walang magic mo. Kahit magmamakaawa ka, hindi kita patawarin. Mamatay, Kusanagi sambit nito sa batang bida. Kalimutan ang sasaktan ako, hindi naman ito pinag-scratching ako. My magical powers automatically defend me. Kahit mamaka nila ako wala ng epekto. Nakakainis na ito, baka magpapakanyak na ako. Anong ginagawa mo? Tapos nakita siya ng babae na ito. Nagulat silang lahat nang napansin nilang nakatingin ang babae sa kanila. Ginagawa sa bida na nagparaya sa sarili habang binubugbog nila. Yuka, wala talaga. Naglalaro lang kami. Nautol sa pagpaliwanag niya. Alam ko binubuli niyo si Kusanagi-kun sagot nito. To think mga estudyante ng ating Magic Academy ay mga bullies. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo dagdag pa nito? Kaya napako, sila sa gulat. Dahil sa kanya ang lahat. Dahil sa kanya naiinis na si Yuka sa akin inis nito sa kanyang mukha. Hinawakan niya kamay nito at umalis na tayo, Kusanagi-kun. Oo sagot naman niya.
Na-brainwash siya sa pagkakita niyang nagkahawak kamay sila, na hindi nakapagsalita. Damyu Kusanagi, Damyu Kusanagi, Damyu Kusanagi. Sambit nito ng paulit-ulit, at nagpost-ora ito habang sinasabi Damyu Kusanagi. Napaugad na lang ang batang Bids. Bastos, papatayin kita sigaw nito kaya Kusanagi. Nakakaharap, Tadano-kun, anong ginagawa mo? Sigaw nito sa nabaliw na lalaki. Mamatay ka Kusanagi sigaw nila habang ibinato nila ang kanilang pag-atake sa ating bida. Iyan ay dangerous sigaw ng babae habang nang sumabog na ito sa kanilang harapan. Kaya, napa-cover up naman ng kamay ang babae dahil sa lakas ng pagsabog sa lugar. Kahit manloloko ay hindi, tulungan kalaban sa ganitong kapangyarihan, sambit niya na may tawa pa. Jesus, mukhang masama ito, patay na ba siya, idiot? Natatakot ka ba? Gulat ang dalawa sa hindi makapaniwala sa ginawa nila. Nakita namin ang magic sa labas ng paaralan at nawala ito sa kontrol. Nahuli lang si Kusanagi sa gitna, yan lang ang nangyari dito. Paliwanag nito, pero mukhang sobrang malayo kami. Nagtaka ba siya? Habang unti-unting nawawala ang usok nito ay, pinabayaan na kita na iniisip mo na brat ka lang pero, tila, ang katangahan lamang mapagpagaluot ng kamatayan. Oras na para disiplinahin kagulat naman ang babae sa hindi makapaniwala paano niya ito napigilan. Ikaw, gulat na gulat silang tatlo. Ikaw ay buhay. Kahit natama ka ng ganyan karaming magic. Nagtaka naman ang babae sa gagawin ng batang bida habang nakatingin ito sa kamay ng bata. Nagmalasakit lang siya sa babae. Hindi lang ako kundi para mailakad ni Yuka dito. Gaano ka ba kabuluksuwe ng batang bida sa bully? Ikaw, dito kayo ang may kasalanan. How dare you make a tool of me dagdag pa nito sa galit. At nagcast ng magic power niya para patuloy kaming atakin hari hanggang mamatay ka. Kaya gumawa siya ng post-aura para sa paggamit niya ng null magic attribute niya. Hahaha. Anong klase ng crappy magic circle yan? Pinagtawanan nila dahil maliit lang ito. Ito na ang katapusan mo Kusanagi sigaw ng tatlo habang pinakawalan nila ang kanilang pag-atake hindi parent sila Natoto. At gumamit ng magic drain ang beats. Kaya lumabas ang magic drain nito patungo sa tatlong bully. Ano? Ano ito? Pakawalan mo ako pag makaawa ng isa niyang kasama. Hindi nagtagal nang hina sila sa kawalan nila ng lakas. Blah. Tapos tinanggal na nila ang kanyang magic drain sa tatlo dahil ito ay nakatulog na sa kawalan nila ng lakas. Tinapitan niya ito para makita ng maayos. Konti lang ng magic ang naaaborbo ko at lahat na sila. Dito dapat mag-reflect sila ng medyo diba? Ano? Ngayon lang ba yun magic? Anong nangyari bakit walang malay si Tadano at ang kanyang gang, sa kanyang pag-osisa sa nangyari sa laban? At tinawag ng babae ang bida habang papaalis na ito. Dagdag niya anong magic yon? Anong nangyari? Hindi mo dapat magic gamitin ng tamon, di ba at? Sino ka ba talaga dagdag niya pa nito sa pagtatanong? Nakakainis na ito parang nakulaitan ang bida sa mga tanong ng babae. Imbes na magtanong sa akin, hindi ba dapat may sasabihin mong iba tanong nito sa babae? Ibibigay ko sa iyo ang aking reward sa pagtulong sa akin. Thanks. Salamat sambit nito habang nakalingon na may mapulang pisngi. Sige, sagutin mo ang tanong ko nang bigla na namang nawala sa harapan niya ang bida kaya. Saan siya nagpunta ngayon? Come on sigaw nito sa galit na parang umiiyak na. Kinagabihan. Sa Old Shibuya, habang lumilipad ang ating bida gamit ang kanyang kasanayan sa mahika ay bumaba ito sa rooftop para magmasid-masid sa kapaligiran at ginamit niya ang kanyang pangdama gamit ang enerhiya. Masama ang feeling ko kaya ako pumunta para check. Sa akala ko, napatay ko ang lahat ng mga halimaw sa hapon, puno na naman sila. Ilang uri ba ito ng masamang omen? Kung Shibuya lang, ako lang ay sapat na para handle to. Baka sobra na ito para sa pulis. Pero napanda ko rin sila sa ibang lugar. Kahit, hindi rin magaling ang mga magician. Having said that, tiyak na hindi ko pwedeng patayin ang lahat ng monster sa Japan na mag-isa. Ano ang dapat gawin tungkol dito tanong niya sa sarili. Kailangan ko magbuo ng plano.
Ilisan muna natin ang mga halimaw dito. Maging maingat para hindi matatandaan. Kaya inatake niya ang mga halimaw gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda may naglalakad na tao habang kumakanta ng durunk ako. Nang may halimaw pala sa kanyang likuran nang hindi niya ito namamalayan. At lalapain niya na ito siyang dating naman ng ating bida para iligtas ang lalaki na iyon, kaya napalingon naman ito sa ginawa ng ating bida kaya. Dapat ay imahinasyon, ko ang ito. Hindi ako nahuli, di ba sambit niya sa sarili. Nang may tao palang kumukuha ng larawan gamit ang pag-video nito sa cellphone niya. Kaya napa-awesome got it all siya habang nag-video siya gamit cellphone niya na may tuwa sa mukha. Tapos pinupost niya ang mga video na nakuha niya mula sa ating bida. Viral-worthy material ito sambit niya sa saya. Napapansin namin na ilang mga estudyante ng ating paaralan ang nakita. Paggamit ng magic outside school grounds. Kung totoo ito, wala na kaming pilian kundi patalsikan ang mga estudyante. Gusto ko i-explain mo sa amin ang nangyari. Hindi kami ang gumamit ng magic. Lumapit sa amin ang Kusanagi na naghahanap ng away. Nagsisinungaling siya. Siya. Nakaka-impress said ako. Hindi ko pwede matitipim ang bibig ko. Isang drag, pero kailangan ko i-explain ang sarili ko. Kasinungalingan ang lahat ng iyan na kanilang ikinagulat. Pati ang babae nagagalit sa nalaman niya lang bakas sa mukha niya ang galit kaya hindi ito nakapigil biglang sigaw niya lang ito. Si Kusanagi-kun ay nabyuli ni Tadano at ng kanyang mga kaibigan. Si Tadano at ang kanyang mga kaibigan ang unang gumamit ng magic sambit nito sa galit. Una, ibig sabihin gumamit din ang Kusanagi ng magic. Self-defense yan. Wala siya ginawa na masama. Paliwanag nito. Nang laki sa gulat ang mata ng batang bida sa narinig niya. Kami, wala din ginawa. Tahimik sigaw niya. Anong klase ng tao ang nagbubuli ng isang tao tapos sinisi kapag naharap ang mga bunga? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sambit nito sa galit. Ito ay, si Kusanagi yung maliit na fry na hindi karapat-dapat sa paaralan na ito naglilinis lang ako ng basura pagsisinungaling niya. Ikaw ang hindi karapat-dapat sa paaralan na ito. Sambit nito. Nasa top ako ng klase namin. Ako lang ang karapat-dapat na tatayo sa tabi mo ang sabi niya sa babae. Hindi ito maliit na fry Kusanagi. Ano? Anong sinasabi mo? Tanong niya. Buksan mo ang iyong mga mata. Huwag kang magtakot para sa lalaking yan. Tingnan mo lang ako pangbubuli ba niya kaya manliligaw na. Maging babae ko. Yuko sambit niya. Walang pag-asa yun busted agad sa babae. Nakinagulat nito na parang iwan ano ba siya ngayon. Rejected dahil bully ka, rejected dahil marahas ka. Rejected din kasi 0 sense ang timing ng confession na ito. Kilala ko siya, karapat dapat, pero brutal yan. Mga salita ng babae. Nakerius naman ang batang bida sa mga pangyayari sa dalawang nagtalo. Mukhang si Tadano at mga kaibigan niya ang may kasalanan dito. At ginagamit lang ni Kusanagi ang magic for self-defense. Wika ng tagapayo, hindi natin kailangan ng mga taong gumagamit ng magic para sa makasarili na pagnanais. Lahat kayo ay patawag, sabi ng punong guro. Hindi mo pwede. Kami, ginawa lang ang sinasabi ni Yu-Chan sa amin. Paliwanag ng dalawa niyang kasamahan. Kusanagi at Yuka, pwede na kayong bumalik sa inyong mga klase. Magtatagal na tayo, paliwanag ng teacher nila sa dalawa. Siya ang pinakamasama. Kanina pa ako hindi nag-aayos. Habang naglalakad na may usok ng lumabas sa ulo niya sa galit niya. Ano na ang mangyayari sa kanila ngayon na patawag na sila? Hindi na sila magiging mage, higit pa na kinalaki ng mata sa bida Sunner inag niya na may gulat. Obvious na yon. Tadano-kun, ikaw din. Kailangan mo magsalita para sa sarili mo. Masabi ako pero nagsasalita, kasagot niya nito. Kaya napawat ang babae sa narinig niya. Ngayon na iniisip ko, ilang beses mo na lang ako sinubukan na iligtas ako ngayon. Balik klase, nung nag-away tayo, ngayon, din. Ikaw ay crazy good girl, di ba? Sambit nito habang masayang tumawa. Nakinablons ng babae na may pulang pisngi. Siya, ito.
Shut up, pwede ba tumahimik ka habang tumakbo sa hiya? Una ako sa'yo pagpalam niya na kinagulat ng ating bida kaya nakatingin na lang ito na may kaunting ngiti sa labi. Namatay si Kusanagi Minato, at nag-reincarnated ako. Bully ba siya hanggang mamatay o season ito sa sarili niyang katawan, at hindi niya alam ang lahat? Normal o car accident ba ito? Hindi ko alam, Blit. Tiyak na may kasalanan sila. Sana magbayad ito. Sa push office guro. Kaya may mga estudyante na gumagamit ng magic sa labas ng paaralan, at ilang students ang nahuli dito. Oo, pero walang kasamaan ang ginawa sa pangkalahatang publiko. Tapos bakit mo ako tinawag? Ang estudyante na nahuli dito ay si Mizuho Yuka. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Salamat sa pag-report nito sa akin, sambit nito at tumalikod paalis. Ibigay ko ang aking pagpapahalaga sa iyong ama, tugon ng punong guro. Huwag kang mag-alala, willing to invest ang ama ko sa school. Pagmamalaki niyang sagot sa guro. Kung totoo ang sinabi niya. Ang Kusanagi guy na ito ay dapat maging malakas. Malapit na impossible ang paglaban sa maraming mages. Hindi ka manalo kung may malaking power discrepancy. Sa tingin mo mas malakas pa siya sa atin? Tanong niya. Hindi. Pero interesado ako, sagot niya. Ano ang gagawin natin? Kumpirmahin muna namin ang kakayahan ng mag-aaral ni Minato Kusanagi. At pagkatapos, magpapasya tayo. Kung patilsikan ba ang ating ate ko o hindi. Mizuharuka 3rd year S class. Nakaka-interes naman yan. Katsuragi Ryuji 3rd year S class. Sa silid-aralan ng ating bida. Ngayong mapayapa na, nawala ko ang lahat ng motivation ko. Sa panghihinayang, tignan mo ta, sobrang sikat. Yun ang Black Mage, di ba? Kilala ko siya, habang iba naman ang sa isip ng bida sa mabuti. Hindi ito kinikilig. Kusanagi Kid, mga mag-aaral na hindi nakakasukat sa huling oras, are going to get measured ngayon. Gumaling ka na, this time, maaari ko na kung ano ang kakayahan ng Kusanagi. Na-excited siya makita ang magic attribute ni bida. HUIH. Ano nga ulit? Sigaw nila sa gulat. Oni-san. Habang nakatingin sila, anong ginagawa ni Ruka Oni-san dito? Gulat niya sa nakita.